20 ng 1 o'clock AM, madaling araw. So, nagising lang ako kaninang 12 o'clock para kumain. Because, mamaya, mga 11:15, kailangan akong mag-check-in sa hospital. Kasi, I will be having my surgery. My first ever surgery sa talagang buhay ko. Ayan, so actually I'm nervous. Pero alam ko na the Lord will gonna hold me as I'm going to go through this surgery. So hindi ako masyadong nagsasalita ng malakas kasi tulog na ang all. Tulog na silang lahat ng mga nandito sa bahay. Sa langga lang naman na nasa taas na matutulog. Ayoko naman siyang magising. Actually, kumain kami kanina nung 12 o'clock ng midnight. Pero umakyat na siya. Tapos matutulog na daw siya. Pero ako pa naman, inaantay ko talaga kasi ang meal ko is heavy meal ang kinain ko. So, inaantay ko lang bumaba yung kinain ko. And then, matutulog na rin ako para malakas tayo bukas sa ating surgery. Ayan. So, nag-aantay ako ng oras. So, naisipan kong mag-video muna. Of course, ninenervyos talaga ako. Pero I know, gusto ko magpasalamat sa mga taong nagpipray sa akin. At saka magpipray pa sa akin. I know maraming nagsasabing nagpipray nila ako. And I'm so thankful for all of you. It is also my prayer that the Lord will grant the desire of your hearts. Ayun. Kita-kita tayo mamaya. Kasi madaling araw na ng February 20. So pagkapunta ako sa ospital. Hello mga langga! Time check tayo is 5 p.m. February 20. So actually on the way na kami pa uwi galing ng hospital. So tapos na ang aking surgery. So di ba ang bilis. Kasi punta kami ng hospital ng 11 a.m. Tapos yun, kinuhanan na nila ako ng dugo, ng blood test. Hindi na ako nakapag-video talaga kasi pagdating ko talaga, pinahiga na nila ako sa aking kama dahil nga nahihilo ako. Tapos gusto ko rin talaga magiging normal ang blood pressure ko para matuloy ang aking surgery. So yun, wala na akong naisip na mag-video or so what. But right now, we're going home na. And thank God, naging successful naman ang aking surgery. So ayun, ang naalala ko lang talaga nung pinunta na nila ako sa operating room is nung tinurok na yung anesthesia, sabi niya, you sleep but you open your eyes. Sabi ko, paano ko naman kaya matutulog na naka-open ang eyes? Wow naman, bongga yun ha. Sa isip-isip ko, hindi ko pa natatry yun na matutulog ako na nakabuka yung mata ko. Sabi niya, yes, sabi niya. Really? Sabi ko pa. Tapos sabi niya, oo. Sabi niya, nawakan niya ang kamay ko. Oo, buka mo lang yung mata mo. Yun lang, wala na. Trinay ko talagang binuka yung mata ko. Pero antok na antok talaga ako, binuka yung mata ko. Hindi ko na namalayan na paggising ko na lang, may nagigising sa akin. Tapos sabi, tapos na yung yung surgery. Pilipino pa naman ng nurse. Mababait talaga nila. Sabi ko, antok pa ako. Sabi niya, sige, matulog ka lang ng konti pa. So, natulog pa ako. Kasi may recovery naman eh. So, nag-recovery ako ng, matagal din ang recovery hours ko eh. Kasi biruin mo, 5 o'clock kami nakauwi sa bahay. So, ayun. Ano ba ang surgery na ginawa sa akin? So, ang ginawa sa akin is laparoscopic surgery. So, tinanggal ang cyst sa aking right ovary at may tinanggal din silang fibroid. Ayun. So, ito lang ang ating munang pagkain for a few days. Soft and soup lang ang pwede. So, ngayon ay 4 days after my surgery. So, ngayon nakakabangon na ako by myself. Tapos, kailangan ko mag-stretching kasi masakit talaga ang mga muscles sa likod. Masakit ang katawan. For the past 48 hours has been very, very, talaga, challenging. Nung nawala sa aking system ang anesthesia, grabe ang sakit. Hindi ko alam kung saan ang masakit. Sakit talaga ang tiyan ko talagang. Kailangan kong inuman siya ng
pain reliever. At saka hindi ko kayang pumunta sa washroom na mag-isa. Kasi tirinay ko, muntik na akong mag-pass out. So, instead na papasok si Langga ko after 2 days after ng ano, sana dapat papasok siya. Pero hindi na siya pumasok for the whole week kasi talagang hindi ko na kayang mag-washroom mag-isa. Hindi ko kayang bumangon mag-isa. Pero ngayon 4 days after, medyo okay na. Medyo I have to walk, sabi ng doktor. So praise God.